Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo muna ako sa pag-aalay sa Panginoon, sa kanyang kaloob sa atin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa presensya mo sa tuwing kami mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Tunay na ang mga pangako mong mga salitang ito, O Diyos, ang sabi mo, comfort one another with these words. Kung maintindihan lang namin ang lahat ng ito, ang bawat tao o Ama, ang bawat mananampalataya sa iyo, marahil walang pagkakabahabahagi ang mga tao, ang mga iglesia, ang mga reliyon, ay nandoon sa pagkakaisa na sumasamba sa iyo, O Diyos. Sumalit merong pong gumawa ng mga bagay na ito upang magkaroon ng discord sa bawat mananampalataya, maging sa mga sangbahayan, maging sa mga iglesia, O Ama, nagkakaroon ng mga pagkakabahabahagi, sapagkat tumatawag ka sa bawat tao ng individual, O Ama, kung sino lang ang lalapit at magbubukas ng puso niya sa iyo, doon ka lamang pumapasok at humahapong kasama nila at nagpapaunawa, nagpapahayag ng iyong mga banal na salita. At sa oras na ito, O Ama, nawa, natunghayan mo kami na ang aming mga puso, ang church na ito ay bukas upang tumanggap ng iyong mga banal na salita. Napakasasarap ng mga napag-uusapan na pag-aaralan mula kagabi, O Ama, kung paano kami ay binabalik ng iyong mga banal na salita doon sa nawala nung una, O Ama, that it was not so in the beginning. Ang kinalalagyan namin ngayon, O Panginoong Diyos, ng ibig mo, ng creation mo ay manatili doon sa original at tama na sumusunod sa iyo. Ganoon po ang gawin mo sa amin sa mga darating pong mga minuto at oras na pag-aaral namin sa iyong mga banal na salita. Wala pong pinag-aralan sa iyong mga banal na salita. Walang eskwelahan na pinanggalingan ang iyong maliit na manggagawang ito, Ama. Kundi umaasa lamang po sa iyong biyaya na ang sabi mo, bubuksan mo, nung dumalangin ang aming Panginoong Hesus Kristo na ang sabi, dumadalangin ako sa iyo, Ama, at nagpapasalamat ako sa iyo na inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at iyong ipinahayag sa mga sanggol. Gawin mo kaming sanggol sa oras na ito, Ama, upang malaya kang makapagpahayag at malaya kaming tumanggap ng mga spiritual blessings, O Ama, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa amin na kung saan ay no more sorrow, no more pain, no more death doon, Panginoong Diyos. No more sickness, wala nang anumang karamdaman na pipigil sa amin, O Ama. I-bless mo ang bawat isang mga kapatid ko pong naririto, ang mga nagsisipakinig, nagsisisubaybay sa mga mensaheng ito, O Ama. Buksan mo ang kanilang mga puso, O Diyos, sa iyong mga banal na salita tungo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. O Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ito sa amin. Kaya ibinabalik po namin sa iyo lahat ng mga papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, i-bless mo po kaming lahat. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, medyo mahaba-haba ng kaunti ang ating babasahin dito sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 1. Simple lang, hindi na mga misteryo, no? Mayroon lang idadagdag ang Diyos kung bakit papaano. Ito ang paglilikha ng Diyos, no? Sabi sa verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, kinreate ng Diyos yung heaven and the earth. And then, dito sa earth, ilaktaw na natin sa 11 and 12, no? And God said, let the earth. So, yung earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 1. Alam natin, may pagitan na doon, mahaba ng panahon, no? And then, on the 11th, sabi, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, no? And the fruit tree yielding fruit after his kind. Take the note, after his kind. Hindi pwedeng magbago, it is after his kind, no? Kahit damo, kahit na puno, no, hindi pwedeng magbunga ng iba.
Tapos, ang sabi niya, whose seed is in itself. Nandoon sa kanyang mismong sarili, ang seed. Upon the earth, sabi niya, nandoon sa earth. And it was so. So, verse 12, and the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind. Maganda. Nagbibigay na ito ng tamang seed, no? And the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Nakita na ng Diyos ito na nag-fruit, meron ng pagbubunga. At it is good, no? So meron nang nagaganap. And then, sa verse 20, and God said, let the waters bring forth abundantly, sabi niya, this moving creature, sabi niya, that hot life, fowl that may fly above the earth, in the open firmament of heaven. Sabi, so verse 21, and God created great whales. Mga isda na rin to. Get great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind. So, ito yung salita ng Diyos. Lahat, ayon sa sinabi ng Diyos, after its kind, kung ano siya, uri. And every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. Tingnan niyo kung ang reproductions nila, no? It is always after its kind. Then, verse 22, and God blessed them. So, dun sa pagpapatuloy ng Diyos, ng pagdami ng mga kinrate niyang ito, God blessed them. No? Saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fall multiply in the earth. And the evening and the morning were the fifth day. Ito na. And God said, let the earth bring forth the living creatures after his kind. After his kind again, all living creatures, no? After his kind, cattle and creeping thing and beast of the earth after his kind. And it was so. So, ganun ang nangyayari. Everything is going smoothly. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. No? And God saw that it was good. So lahat na yun, everything was created smoothly. At sumusunod lahat kung paano sinabi ng Diyos. And now let us go into the creation of man. Sa verse 26, no? And God said, ito na, tao na. And God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish. So, meron siyang pamamahala over the fish, pati isda. Over the fish of the sea, and over the fowl of the air, mga ibon, and over the cattle, and over all the earth. Buong mundo. And over every creeping thing that creepeth upon the earth. Yan ang tao na ikikreate ng Diyos, no? Na may kasama siya, alam natin, that was the theophany, no? That's the word of God. So verse 27, ito na. God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female. So ito yung kinrate ng Diyos, no? At kung titingnan natin, ang pagdami ngayon naman ng tao, ang ano sabi niya? And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. They will go fruitful and multiply and replenish the earth. Magpapakarami sila. After the image and likeness
of the man which is the image and likeness of God. Ito ang program ng Diyos. No? This is the program of God. And this will not be changed unless somebody will destroy it. So look at now. That was the sharing last night. The sharing last night, there was a first covenant and second covenant. Kaya natutuwa ko kagabi doon sa binabasa natin. No, these are related to the message of God today. How it was destroyed, how it was damaged. It was just damaged. But there is a second covenant to bring it back again. This is not, ang kinalalagyan natin ngayon, this was not so in the beginning. No, we are living in the second covenant, but the second Adam will bring forth us into the first covenant, to the original creation of God. This is the promise of God. Kanino? Doon sa mga anak ng Diyos na doon tayo dapat ipinanganak noon. And God blessed them, no? Sinabi niya, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. Have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So verse 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. So to you, it shall be for meat. Yan magiging pagkain, natural trees, mga bunga nito. No? And to every beast, sabi niya, of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth. Ito ngayon, ang mga maging everything that creepeth upon the earth, wherein there is life. I have given every green herb for meat, and it was so. So, last verse, and God saw everything that He hath made, and behold, it was very good. Hindi lang good, it was very good. Sabi niya, and the evening and the morning were the sixth day. God bless His word. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo, mga kapatid. Praise God. Sa minsan napakahirap, no? Hindi natin maintindihan bakit kaya ganitong ng Panginoon. We are speaking about the seed spoken by God. No? Nawala yung original na creation ng Diyos. Yung original na creation ng Diyos, makikita natin, it was damaged. No? Somebody did it. Somebody did the damage. Kaya napakadakila ng Diyos, pero gusto niya tayong ibalik uli dun sa original. No? Yun ang pangako ng Diyos. At titingnan natin ang mga sarili natin ngayon, if you are the seed sign of this time. Kasi if you are the seed of God, the image and likeness of God before the fall, you will only go back from where you belong before. Babalik lang tayo doon, mga kapatid, no? Sabi kasi ng Panginoon, there should be Adam. He was given dominion. Magkakaroon siya ng dominion, no? Yung creation na binasa natin, everything is in harmony. Nasa kaayusan, walang kaguluhan, and they produce themselves after his kind, no? At nung matukso si Adan at saka si Eva, no, magkasala sila, bumagsak ang tao, no? Hindi naman yung mga hayop ang nagkasala no? Hindi naman yung baka ba ang nagkasala, no? Yung mga ibon ba ang mga nagkasala, no? Hindi sila ang nagkasala.
No? Pero bakit pati sila nagkagulo? No? Pati yung mga creeping things, yung mga gumagapang, nagkagulo-gulo rin sila. See? Isa ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo sila. Yung may dominion sa kanila, yung namamahala sa kanila, wala. Bumagsak. Nawala sa kaayusan yung namamahala sa kanila. So yung nasasakupan niya ngayon, nawala sa kaayusan. No? Nadamay. Kasi walang maglilid sa kanila eh. No? Walang magsasabi sa kanila. Kaya kapag nakita natin yung sinasabi ng pinag-aaralan natin, no? Si Eve at si Adam, they are co-equal. Hindi equal na si Eve, si Adan. Si Adan, si Eve. They are co-equal. They can, pareho nila na pwedeng ayusin yung garden. No? Meron silang dominion eh. Nung ibigay yung dominion sa kanila, iisa pa lang sila, male and female. Inihiwalay lang si Eve. No? They are co-equal, ang sabi. Kaya nagkaroon ng two covenants. Now, this covenant, sabi niya, ng ating kapatid, that closes the beginning of what Jesus said. It was not so in the beginning. Kasi bumagsak sila. Kaya nagkaroon uli ng another covenant. Sabi niya, another covenant. Now, there is a covenant for the product. There is a covenant. Makikita natin ngayon sa kalagayan natin, there is a covenant for the product. Who is the product? It's Adam. Di ba? At nung bumagsak, there is a covenant to the byproduct. Sinong byproduct? It's Eve. Bakit tinawag na byproduct? She was only taken from the original creation. So, Eve is not the original creation. He is a byproduct from the creation. Ang original creation, it's Adam. Now, there is a covenant for the product and the byproduct. Notice, sabi niya, the fall brought trouble. So, nakikita natin, everything is in harmony, but, sabi niya, pansinin ninyo, sabi niya, the fall, nung magkasala si Eva, sabi niya, brought trouble, brought death, sabi niya, to every creature of the, sabi niya, sa lahat ng creation ng Diyos, making, sabi niya, a difference in all nature. Now, let us notice, Jesus said about, sabi niya, from the beginning, it was not so. So, yung pagdami na ng mga puno, pagdami ng hayop, pagdami ng mga lahat ng nabubuhay, no? Maganda, it was very good. Pero, ngayon, makikita natin sa ngayon, yung nakikita natin ng mga nangyayari ngayon, pagdami ng mga hayop, mga puno, mga gumagapang, mga tao, this was not so in the beginning na. Nung in the beginning, maganda lahat eh. Pero nung bumagsak ang tao, nagkasala si Eva at dinamayan ni Adan, dito sa chapter 3, nawala yung dominion, nagkagulo-gulo. So hanggang ngayon, nagkakagulo-gulo. So we need another covenant. No? It was not so in the beginning. Ang kinalalagyan natin ngayon, hindi tayo dapat nagkakasakit ngayon eh. See, kung hindi nagkasala si Eva, no? Before the fall, ang image and likeness na ipoproduce ng tao, ang pagdami nila, go ye therefore and multiply and replenish the earth, it's all according to the image and likeness of God. Dapat doon tayo. Sabi niya, pag binasa natin yung mga pinag-aaralan natin, that's why sabi ni Jesus, kailangan yung may balik tayo doon, may panganak tayo, supposed to be, sabi ng prophet, doon tayo dapat ipinanganak. So, babasahin natin, no? Sabi niya, Jesus said about from the beginning, it was not so. Now, it is not so. Now, it is not so. Sabi niya, it was not so from. It is now. It is after. Sabi niya, the beginning. Now, there is a double covenant. First was just a covenant. Adam and Eve was
equal. Adam and Eve was co-equal. One man and one woman. Isang lalaki, isang babae. Kaya wala man dapat magselusan eh. Di ba? One man and one woman. Now, the woman sinned. Yung babae ang nagkasala. And what does she do? That threw them all to death. Yung babae, itinapon niyang lahat sa kamatayan. Ang lahat ng creation. Lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos, itinapon lahat ng babae. I'm sorry, sabi nga ng prophet, hindi para i-offend yung babae. But it was the woman who sinned. No, ang babae ang nagkasala. So she threw everything to death. And God had to make a covenant by that another covenant. Gagawa uli ng covenant yung Diyos, another from the first covenant. Kasi mahal niya yung tao, mahal niya tayo. No? Here it is right here in Genesis 3:16. He made another covenant. Kung titingnan natin, ano? Now, the world is to be repopulated. Repopulated that not by the original creation of God. Not by the original creation of God. Ano ba ang original creation ng Diyos sa tao? It is in His image and likeness. That was the original creation of God, no? Sa tao. Anong gagawin? Go, therefore, multiply and replenish the earth according to the image and likeness of God. Yan ang original creation, no? Tapos sabi niya, it is like in the beginning, not by the original creation ngayon, but by sex desire. Ito ngayon. Kaya nagkagulo-gulo. It is by sex desire. Tapos sabi niya, now that takes care of the beginning. Doesn't it? In the beginning, there was only one man and one woman. One male, one female. Wala rin yung mga sodomites noon. So, somebody injected something, no, sa mga lalaking ito to become a sodomite. No? Somebody is destroying their image. But they don't know it. No? Ipinaglalaban pa nila ito. No? Bakit? Sabi, may karapatan din kami sa lipunan. Tao rin kami. No, but if you will go back into the beginning, that was not so in the beginning. No? Who did this? Who is destroying everything? Every creature of God? It's Satan. No? Ngayon, sabi niya. Now, in the beginning, there was only one man, one woman, one male, and one female. But when she crossed that line, no? She crossed that line. Lumabas siya dun sa line ng Diyos, dun sa kalinga ng Diyos, lumabas siya, ang babae. When she crossed that line and brought the sin, now the world is to be repopulated again. Hindi kasi pwede na, kasi utos na ng Diyos ito eh, na go ye therefore and multiply and replenish the earth. Meron ng utos, kaya lang, nasira yung utos na yon. So, hindi po pwedeng pigilan ng Diyos yung utos niya na magmumultiply. So, doon, sabi nga, yung kailangan mag-repopulate uli ang tao kasi hindi pwedeng pigilin yung sinabi na niya na mag-repopulate. Na dumami yung go there, therefore, multiply and replenish the earth. When they are in the first covenant, doon sa spiritual, spoken word birth. Doon tayo gustong ibalik, kaya tayo naging spoken word birth ngayon. No? You look at yourself if you are a spoken word birth. No? Sabi niya, the world is to be repopulated again by sex, not by creation. Not by creation. See, Adam, he will be the image and likeness of God. What he will do, he will create sons and daughters of God. True. By spoken word. Amen. See, that was the original plan of God. Right. Not by sex. Sabi niya, ang sex it will bring forth death. Not by creation, but see, where the woman is at now, nasaan na yung babae ngayon?
But that's the way the world is repopulated today. It's by sex. Sa desire. Kaya nga, kung minsan yung lalaki, yung babae, no? Tingnan ninyo, makita lang ng lalaki yung babae, lalo na ngayon, alam natin, sa sharing nga namin ni Sister Baby, no? Bakit yung lalaki, ang tikas-tikas, kung tumayo, sabi na, tingnan mo yung manok, lalaki yung manok, pero yung babae, tabatso yun, sabi niya, laki ng tiyan, laki na, hindi sa mga hayop, pero sa tao, the most beautiful, no? Inaayos, laging inaayos, kasi tingnan niyo yung serpent at saka si Satan, he is Lucifer, he's the most beautiful angel in heaven. So, nakikita niya yung kagandahan niya, gusto niya ngayon, maganda, pagandahin. Yung babae kasi, ito yung pwede kong gamitin, sabi niya, para bumagsak lahat ang creation ng Diyos na ito. So, mukhang nagtatagumpay siya, no? Kaya pagka nakita natin ang mga babae, tingnan niyo, pag nakita natin ang mga babae, gusto nila lagi silang nagpapaganda, no? Lagi silang naka-makeup, lagi silang may kolorete, no? May mapapula yung mga labi, lahat, no? Mahiksi yung mga damit, sexy yung mga shorts nila, hanggang nakalitaw yung mga kuyukot, sabi nga nung kasama ko, no? Wala, ang makikita mo, puro ganun sa babae, sabi niya. No? Yun ang ginagawa ni Satan ngayon, di ba? Yun ang ginagawa ni Satan para hindi makabalik sa original creation ng Diyos. But look, God now, what He is doing to our women. See, ibinabalik niya doon sa original creation ng Diyos. Brothers and sisters, can't you see the work of God being manifested to the church? Kaya yung babae, dahil na-influensyahan siya ng modern technology ngayon, ng pagpapaganda, at sa puso niya, hindi maalis-alis. Gusto ng babae, may kunti lang guhit siya. Oo, hindi alam kung anong gagawin niya. Para paglabas niya, makita ng mga lalaki, ganda no. Di ba matanda na itong si Beno? Pero pagkatapos, tingnan mo yung itsura niya ngayon, mukhang 24 lang siya. Bakit? Anong ginawa? Pinaganda. Lahat, tingnan mo. See, ito ngayon yung ginagamit ni Satan. No? But God wants us to go back from the beginning. Amen. Yung kinalalagyan na lang ito, this was not so in the beginning. Yung kinalalagyan niyo ngayon, this is in the beginning. Eh ngayon, ayaw ng babae ito. Yung ngayon may puso ng Diyos, no? Anak ng Diyos, yun lang ang babalik ngayon dun sa in the beginning. Hindi sila babalik. Yung kinalalagyan nila, this was not so in the beginning, mga kapatid. That's the reason Jesus had to come through. Tingnan niyo si Jesus Christ kung paano tayong gustong ibalik sa original seed ng Diyos. No? Sa original na plano ng Diyos kung paano tayo ipanganganak. Sabi ng prophet, that's the reason Jesus had to come through the woman, Mary. It brings it back to its original again, to original beginning again, without sex desire. See? Sige, kung ipanganganak ang isang tao, mag-aasawa ang isang lalaki, isang babae, mag-aasawa sila, magkakaroon ng sex desire para mag-meet sila, para magbuntis yung babae. Right? See? Magkakaroon ngayon ng spiritual ang Panginoon at tayo to bring forth fruit na walang sex desire. Nung maborn again ba tayo, nagkaroon ka pa ng sex desire kay Jesus Christ? Ang gusto mo yung word. Kasi panganganak ka, it's by the word, hindi by sex desire. So we are born again by the Spirit of God, according to the Word of God. So tingnan ninyo, kung born again ka talaga ngayon, hindi kayo pinanganak sa pamamagitan ng sex. You are born in the Spirit of God, through the Word, by the Word of God. Yun dapat ang nangyari sa in the beginning kay Adam. No? Kaya dumating si Jesus Christ, that is the reason. Jesus had to come through the woman. See, paano dumating si Jesus Christ sa woman?
It's by the spoken word. He wants to bring it back again to the original plan, original creation of God. Hindi siya ganitong kalagayan na bagsak. Kahit ipanganak yung bata ngayon, darating yung araw, tatanda, mamamatay. No? Mamamatay. Because this was not the original creation. Pinayagan ng Diyos ito. But it was not so in the beginning. Ibabalik niya tayo ngayon doon sa hindi namamatay. Amen. No more sorrow, no more pain. No? Tapos, he is virgin born. Sabi niya. But, hallelujah! Sabi niya, there will come a time where it won't be no more sex. O yung mga mahihilig sa sex ngayon, hindi po pwede doon kasi there will be a time that there will be no more sex. Sabi niya, but God shall call His children from the dust of the earth back like they was in the original. Not through any woman. Not through any woman. O, saan kayo nanggaling? Nung mabulagyan kayo? Through the woman? No. It's from the Word. From the Word of God. No? Pero ito ngayon, pagbabalik, pagka yung mga natutulog nating kapatid na, at tayo, itong mga katawang lupang ito, ibabangon sila, babaguhin. Merong body change. Kaya, kailangan natin yun, no? But through the molding, sabi niya, through the molding of the clay and the cosmic lights and the petroleum, He will create again like He did Adam. And at the first time, Jesus made this possible by God making Himself a man and come into the world so He could die through this woman. Now is the testing time by sin. Amen. Oh, yan ang testing time ngayon sa atin. So we are under test today. No? Saan mo gusto? You have the free will to choose, brothers and sisters. Do you want to go back to the original creation of God? Or you will just stay like this? No? Ay, yung hindi matino yung isip, talagang gusto niya dito sa mananatili siya sa ganito. No? Now, you see then, after the beginning, it was something else was introduced. Merong na-introduce, no? After the beginning. Now, this is going to shock you. Sabi niya, when the double covenant was made by man and woman through sex, another covenant altogether. Sabi niya, not the original covenant, but another covenant. Kasi bumagsak yung babae. Now, what's introduced? Polygamy. Yes. Yung ayaw natin ngayon, yung tumingin na lang yung asawa mo, lalaki, babae, tumingin lang sa, nagsiselos na tayo, nagagalit na tayo eh. How much more kung kukuha ng iba? No? Ang problema ngayon, yung babae, hindi siya pwedeng kumuha ng maraming lalaki para maging asawa niya. Yung lalaki, pwedeng kumuha siya ng maraming asawang babae. See? Hindi pwede. No? Oh, ngayon. Then, sabi niya, so na-introduce yung polygamy. Mahaba-haba ito mga kapatid. Kung wala ako dito, aalis kami mamaya mga kapatid. No? Supposed to be, I'm not here today kung maaari lang. But due to God's, yung sa, ng Diyos. Sabi nga nila, bakit hindi pa ako umuwi kagabi? Dahil nga may nangyari. But this is a responsibility. I cannot do anything anymore sa nangyari. Pero ito, it might bring forth eternal life to every one of those who will receive, no? Doon wala na akong magagawa, no? They just need my presence dahil hinihingi ng kapatid ko. Yung presence namin bago siya pumanaw. Kaya ganun akong nakapag-decide na uuwi. Ang plano ko nga hindi kami uuwi. Kaya lang dahil hinihiling yung mga ganun at gusto nila kasama ako sa mga decisions doon. So, praise God.
Pero wala na yun pagdating ng pagbumalik tayo sa first covenant. No more death. No more sickness, mga kapatid. No? Wala nang paghihiwa-hiwalay sa mga mahal sa buhay. So, praise God. But another covenant now, yung sumunod. Now, what's introduced? Polygamy in all. In all, sabi niya, hindi lang sa isa. Hindi lang sa tao. Minsan, iniisip natin, polygamy sa tao lang eh. No? Then, after the beginning, polygamy was introduced both in man and in beast. After the beginning, the fall. So, after the fall, nagkaroon ng polygamy, pati sa mga hayop. See, tingnan natin. Now, God secondarily sets a new nature again. Set a new nature again by sex. God created the first without sex. Oh, kaya wala ka man mali siya kung walang sex eh, di ba? Walang sexual desire, ay wala kang lust of the flesh, no? Do you believe that? Sabi ng ating kapatid. Now it's another covenant with nature. He sets in another order by sex. So by sex nga. Second covenant. Kasi gusto niya dumami yung tao eh. Pero out of this, na marami, merong susunod sa kanya. Meron pa rin gustong bumalik dun sa original na creation ng Diyos. But only few. Only few. No, mga kapatid. Second covenant. One male, many females. Ito na yung second covenant. After the fall. Hindi na yung original plan ng Diyos. No? After the fall. Kasi pumasok na yung pandaraya ni Satan. No? Na-damage ni Satan yung unang program ng Diyos. No? One male, many females. One buck deer. A whole harem of those. Is that right? One bull, a whole herd of cattle. One bull, a whole herd of cattle. Cows, one rooster, a yard full of hens. So, ito yung pinagsisharingan namin kanina eh. Isa lang yung tandang na lalaki. Marami yung mga babaeng manok, no? Is that right? One David, after his own heart, no? After God's own heart, with 500 wives. Opo, yung makaisa ka lang ngayon, dalawa, away-away na eh, no? Dalawa, tatlo, lalong away. Yung 500 kaya, lahat ito, Mrs. David ito, ha? Walang pwedeng mag-asawa isa man sa kanila ng iba. Pero si David, pwede pa niyang dagdagan. No? Kung gusto niyang gawin 501, pwede kay David. Pero sa mga babae, no? Tingnan niyo, anong gagawin ngayon ng mga asawa ni David? Marami sila. Aba, kahit na isa na lang sa isang araw, ang tatabihan ni David, naku, sobra-sobra pa rin. Mas sobra-sobra rin kay Solomon, 700 eh. Tapos meron pa siyang concubine na 300. Mas marami kay Solomon. Kahit na dalawa sa isang araw, sobra pa. No? Ang pupuntahan niya, anong gagawin ngayon? Walang pangit dito. Ay, hari ka, mag-aasawa ka ng pangit? No? Hari ka, mag-aasawa ka ng matanda? No? Bakit mo pipiliin yung matanda? Natural, pipili ka. Mga 16 years old. Hanggang 20 lang yan. 20, matanda na yung 22 kasi baka may experience yung 22. No? So, lahat 16, maybe 16, 17, 18, yan ang mga kasibulan ng babae. At puro magaganda ito. At inaalagaan ng mga ito. No? Magaganda lahat ito. Magaganda ngayon ng mga ito, lahat asawa ng hari. Aba, anong gagawin nila? Hindi po pwede na miminsanin sila ni David o ni Solomon. Anong gagawin nila? Gagawa sila ng kung paano sila gaganda ng gaganda para maakit si Solomon o maakit si David na sila ngayon ang pupuntahan ni David. Oh, di ba? O, kung paano nilang makukuha ang kahinaan ni David at ni Solomon para sila ang laging pinupuntahan. Kaya yung babae, puro pagpapaganda, no?
Hindi naman tayo nagtuturo na magpakapangit ng babae. Hindi. Mag-ayos-ayos din naman. Pupunta ka sa church, pagkatapos, sabi nga, bulus-bulus yung kaya, sabi nga, yung lolo, hindi naman ganon, no? No. Kahit yung lalaki, hindi naman yung lalaki yung, ito yung pinakapangit kong polo, ito na lang susuot. Pupunta ka doon sa presence ng Diyos, yung pinakapangit mong polo, hindi ba dapat haharapin mo yung presence ng Diyos? Hari ng langit, pagkatapos, haharap ka sa Kanya. Kung ano lang yung pinakamababa pang yung gagamitin mo para haharap sa Kanya. Dapat presentable ka sa Kanya, mga kapatid. No? May kaayusan no? So one David, after his own heart, with 500 wives, with 100 children born to him. Pero hindi nabanggit lahat ang mga pangalan ng anak niya. Marami. Natural. Alangan naman na 500, isa lang anak mo sa 500. Natural. Kahit tigi-tigisa na lang yung mga yun, di may 500 na rin. Di ba? So, but notice, sabi niya, but notice now, it was not so in the beginning. Yes, that's right. It was not so in the beginning. Kukuha ka ng 500. Kawawa naman yung iba. Hindi mo na maasikaso. No? Paano mo maipakikita yung pagmamahal mo sa kanila? Nag-introduce ng pag-ibig yung Diyos, pag-ibig siya. Pagkatapos, hindi mo na, baka hindi na niya nasasabihan na, I love you, sweetheart. Baka hindi na niya nasasabihan. Sa dami. No? Oh. But notice, it was not so in the beginning. It's after the beginning. After the fall. It's after the beginning. The woman has done this. Yung babae, ang gumawa nito, kaya kumukuha ng maraming asawa yung lalaki. Yung babae ang gumawa. Yung babae ang nagkasala. Then she just becomes what she is now. David, the king, which represented type of Jesus Christ. Type of Jesus Christ. Hold that in your mind. Hold that in your mind. Huwag mo suggest yung David represented Christ. Do you believe that? Naniniwala kayo doon? Christ is going to sit on his throne. And this David, a man after God's own heart, had 500 wives. See what I mean? David with his 500 wives. Solomon with his 1,000. And Solomon is the son of David in the natural, which represents Jesus Christ. The son of David. In the spiritual, samya. In the spiritual. But that's natural sex. Yung pagkuha niya, natural sex ang pinagmumulan ng pagkakapanganak nila, pati ni Solomon. This is going to be a spiritual created. Why? Why created? See, sabi niya, that's the way it was at the beginning. But not now. In this life, we live in now. Hindi itong kinabubuhayan natin ito ngayon. Yung pag-create, yung pagkagdami ng anak, hindi ganun dapat. At hindi din ganun ang pagkuha ng maraming asawa. Notice, don't fail this now. Take it all down in your heart. But not one of those women could even have one more husband. Walang po pwedeng kumuha ng dalawang asawa mo, yung hari, tsaka, naku, patay kayo. No? Papatayin kayo. Pero siya, hindi mo patay. No? He is the original creation, yung lalaki. Not her. Not one of those women could have one more husband, but that one husband could have 1,000 wives. That's saith the Lord. Wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. No? That's the Bible now. That's the Bible. Now, I went back, took my time, and showed you back yonder, where it started. What Jesus said,
Now, do you see it clearly? Nakikita nyo bang maliwanag ngayon, mga kapatid, ang mga ginawang ito? The word is the spoken word of God. No? The seed. The original spoken word of God na dapat doon tayo dumami. Kung sinabi ng prophet na Eve and Adam, they are co-equal. Hindi equal sa pagiging original creation. No? They are co-equal. Tingnan nyo. Nasa Garden of Eden sila. Nandun na si Adam, nandun na si Eve. Namumuhay na sila. Maybe thousands o millions of years. No? Bago natukso ni Satan, na possess niya yung serpent. Matagal na silang namumuhay. Kasi dumarami na yun. Nagkakaroon ng nag-produce na ng mga seeds yung mga anak yung mga hayop tsaka yung mga puno eh. 'Di ba? Ganun lang yung nangyayari. Kaya lang may utos talaga doon na huwag kakainin yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. Kung huwag kakainin yung tree of knowledge of good and evil, dati yung good lang ang kinakain. Hindi pinakikialaman ni Eve yung evil, yung good lang. No? So, meron silang dominion. Galing si Eva kay Adan. No? Helpmate niya ngayon. Di ba? Katuwang niya. Kasama niya, katulong niya na kung paano aayusin yung Pag nag-aayos ka nga ng bahay, minsan magkasama kayong mag-asawa. O, dito natin lagay ito. Dito natin para magandang tingnan. Ayusin natin yung mga upuan. Di, nagkakatulong yung mag-asawa. No? Hindi yung, ako yung lalaki, papaglalabahin mo ko. Mga lalaki ng muscle na ito, pagkatapos, ako yung pakukusutin mo. No? Hindi. Kapag mahal mo, pagka magkatuwang kayo, nagmamahalan kayo, totoo ito mga kapatid, nung kami ni Sister Baby, nasa Philippine Air Force pa ako, yung mga kumot, nakikita nyo naman yung mga kamay lang, paliliit naman ang mga kamay. No? Pisilin mo lang nung ganun liliit. Pagkatapos yung pagbubuhatin mo ng kumot na malalaki. Ako, wala kaming washing machine. Buti nga ngayon tiyan yung technology ngayon. Sabi lang doon sa washing machine, ba't nag-error? Reset lang, button lang, Tapos palalabas yung tubig, nandun lang siya. Bahala ka na dyan, ha? Sabi mo sa washing machine. Tapusin mo na yan, sasampay ko na lang. Pagka na-dry na. Pagbalik mo, sabi ng dry na. Tapos kukunin mo na lang. Sasampay mo na. Tingnan niyo yung technology ngayon. But it was not so in the beginning. Hindi. Pag bumalik tayo sa beginning, walang kahirap-hirap yan. No? Wala nang tab doon. No? Ano kaya yung latest ngayon? May iPhone 6 na ngayon. iPhone 6 na naman. Pag meron kayong ibili, praise God. Blessing. Pero kung wala namang ibibili, tiis-tiis lang muna. Lord, kailangan ko yun para magamit ko sa gawain. Ganun ba? Sige. Walang imposible sa Diyos. Daling magbigay ng Panginoon. No? Pero kung hindi pa naman kailangan, huwag muna. I-reserve ninyo yung mga resources ninyo, mga kapatid. No? Huwag nating yakapin yung hindi natin kayang yakapin. No? Para ang lahat maayos. No? Pero nakapagtataka, hindi nyo ba napapansin? Nabanggit din ng prophet na si Lucifer is co-equal of God. Correct? Paano naman siya naging co-equal ng Diyos? No? Tingnan ninyo kung paano siya lumalabas na. He's not yung co-equal na pareho sila. No? But they can basahin natin. So how Satan and the Lord, kung paano. Let's open it in Matthew chapter 13. Yung Bible natin. Matthew chapter 13. Simulan na kagad natin dito sa verse 25. No? Dito equal sila ngayon. Tingnan ninyo. Kung paano sila gumagawa. Verse 25. But while men slept,
his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Ba? Sabi niya, no? Yung enemy daw, nag-sow, naghasik din ng binhi. Ba? Di ba dapat ang naghahasik ng binhi, yung Diyos? Eh, yung enemy ngayon, ang nag-sow ng seed. No? Sabi niya, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence, sabi niya, this hath it tares, sabi niya. He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Sabi niya. But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up, sabi niya, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, tingnan natin, anong ginagawa? Tandaan natin, hindi sila equal in sa pagiging Panginoon ng Panginoong Yesus at si Lucifer. They are co-equal na pwede silang gumawa. See, they can sow seed. Tingnan nyo, naghasik siya, naghasik din. Oh, di ba? Naglagay ng nilagay niya yung mabubuti ng Diyos sa Eden. Pwede niya ring sirain. Tingnan nyo kung paano siyang kumikilos yung kalaban. Nakakagawa rin siya ng ginagawa ng Panginoon. So, ganun yung nangyayari ngayon. Nakakagawa rin siya. No? At si Eva, nakakasama ng Panginoon, ay nakakasama ni Adam, no? Sa pag-aayos ng Eden. At ngayon, ito rin naman, ganun din, no? Sino siya? Kahit sa mga mangangaral sa mga panahon na ito, na kapag hindi biblical ang mga iniaaral, no, anong nangyayari? Sabi niya, they are just instrument of Satan. I'm sorry, no, sa mga, hindi tayo against sa tao, it's the spirit behind them. No? They are instrument of Satan. But, from the beginning, no, wala, di ba? Di ba, namumuhay si Eva at si Adan ng mabuti. No? So ngayon, anong dapat na makita ng tao? Sabi niya, by their fruit, you will know them. Amen. Sabi niya, dahil ang Diyos ang author ng buhay, mga kapatid, tingnan ninyo ang ginawa, sinabi ni Eve, no? I have gotten, nagkaroon ako ng anak, sabi niya, sa tulong ng Panginoon. So ang tumutulong, no, sa pagdami, kahit sa ganun, ay ang Diyos. Amen. Kaya, yung sabi sa Hebrew, no, the rains come off upon the earth to water, to dress the seeds, to bring forth fruit. But the weeds and briars come forth by the same water. So, spiritually, meron kasing naghasik ng pure word. It's God. No? The Lord Jesus Christ, naghasik siya ng pure word. But, sabi niya, meron ding naghasik. Pareho silang naghasik. No? Pero, paano mo sila makikilala ngayon? Sabi ni Jesus Christ, Jesus said, by their fruit, you will know them. So, spiritual yung inihasik. Di ba? By their fruit ngayon, you will know them. So, sa atin ngayon, yung mga buhay natin ngayon, no? So, we
Christians, we Christians are known by the fruit. Anong fruit natin? No? See? Dapat, sabi, we are Christians known by the fruit of the Word through the Holy Spirit. So the Christian life proves what He is. So yung Christian life mo ngayon, yan ang magpo-prove kung sino ka talaga. O, ngayon, magtago ka, hindi ka magtago sa mga kapatid mo. No? Wala kang kasama, ikaw lang mag-isa. Yung Christian life mo, ang buhay mo, ang magpo-prove kung sino ka talaga. Anak ka ba talaga ng Diyos o hindi? Bumalik ka ba talaga doon sa beginning o you are in the second covenant? Your life now proves who you are. Who we are. Kung sino talaga tayo. No? So, magtago ka man. Ay, wala namang mga brothers, wala namang mga sisters. Okay lang, sige sa'yo. That only proves that you are not, hindi ka na back to the beginning. No? Kailangan makabalik tayo doon sa beginning, doon sa original creation. Huwag tayong manatili dito sa second covenant. Amen. Yes. Ano yung sa second covenant? Bagsak ang kalagayan ng tao, walang kaligtasan ng tao sa second covenant. Amen. Kaya nag-require ang Panginoong Jesus ng ma-born again ang tao. Amen. Sinong nag-require ng born again? It's Jesus Christ. Amen. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Sinong nagsabi? It's Jesus Christ. Naniniwala naman kami kay Jesus, brother. Ano paniniwala mo? Kung naniniwala ka kay Jesus, bakit hindi niyo paniwalaan yung sinabi niya, kailangan ma-born again kayo, kasi yung pagkakapanganak niyo dito, mali. Gusto pa pagsusumbatan? Pagka kinorek mo, pag sinumbatan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Lalo pang magagalit sa'yo. No? Judgmental, no? Anong kailangan makikita ngayon sa atin, mga kapatid, as Christian? Sabi ng ating kapatid, kailangan nagmamanifest sa inyo yung love. Ay, love ko naman si brother eh. Love ko naman si sister eh. Sabi niya. Minsan, kaya lang, sumobra yung love. No? Lagi mong maramdaman yung joy. No? In times of trials. Minsan, kahit may kalungkutan, parang, sabi nga nila, kahit yung mga artista, kahit na, halimbawa, may mga narinig na tayo, may namatayan silang mahal na sa buhay, but the show must go on, sabi nila, ano? Pero sa atin, alam kasi natin kung, lalo na kung ang papunta siya doon sa paradise, no? Nakakalungkot lang, ayaw nila eh, no? Mararamdaman mo yung joy, lagi kang may joy. Lagi kang inspired makinig sa salita ng Diyos. Bakit? It's eternal life. Kasi kung yun ang mararamdaman natin, na mayroong buhay na walang hanggan, ang dala ng mensahe ng salita ng Diyos, hindi ka ba matutuwa? Makakalabas ka na sa pest house na ito? Kung nag-rapture ngayon, dumating ang Panginoong Yesus, ganito tayo inabutan ng Panginoon. Mainit ang iyong pakikinig. Maalab ang puso mo. May kagalakan sa puso mo. No? Mayroong peace. Yung faith mo. No? Nagtitiis kayo dyan. No? Hindi ba matutuwa ang Panginoon? Kailangan kong kunin ito. Kung hindi ko pa kukunin ito, sa kaguluhan ng sanlibutan na ito. No? Sinong ayaw mabuhay ng eternal? Kahit bata, gusto niya. No? Kaya lang, hindi kasi yung salita lang na gusto ko. Born again na ako. Iligtas na ako. Hindi sapat yun. No? Ang kailangan, ma-prove na ikaw nga ay worthy dun sa eternal life. So, ano ba ngayon ang tigpansinin natin, mga kapatid? Sa binasa natin sa Matthew chapter 13, no? Anong idinulot nun? When Satan sowed seeds also, the seeds, anong nangyari? He sowed seed of discord.
No, disobedience and anti-word seed. Nagkaroon ng discord sa mga, Christian naman kami. Christian. Pero hindi tayo nagkakaisa-isa, nagkakagulo-gulo. Aba, hindi ganun yung inihasik ng Panginoon. No? Ang gusto niya ngayon, bumalik tayo sa original creation ng Diyos. That caused every death, every sickness, all trouble. Sino may kasalanan? The woman. The woman tried to make something to the Word of God. That's right. No? Kailangan ma-realize ng mga babae sa panahon na ito na ang original creation na seed ay ang Panginoong Hesukristo. Ay, si Adam. No? Kailangan bumalik tayo doon sa ganung kalagayan na eternal. Eternal sila noon. So, the original seed, we cannot mix anything. Hindi pwedeng mahaluan. Amen. Ma-hybrid. Mamamatay. It cannot produce life anymore. Wala na. Pinatay mo na yung seed pagka hinhybrid. Hindi na siya po pwedeng mag-produce ng buhay. Nagbigay pa nga ng example yung ating kapatid doon, no? Yung kabayo daw, tsaka yung mule, tsaka yung donkey. Ay, no? Kabayo, tsaka yung donkey, no? Nagkaanak sila, mule ang tawag. Yung mule, sabi niya, hindi man niya alam kung sino yung tatay niya, kung sino yung nanay niya. Ang ginagawa ng mule ngayon, pero masipag yung mule, trabaho ng trabaho. Trabaho, sige. Sige, gamitin ng gamitin. Trabaho lang ng trabaho. Pero hindi niya alam kung sino yung tatay niya, kung sino niya. And he cannot produce himself again. Hindi na siya pwedeng magkaanak. No? So, tingnan ninyo, these religions, they are like mule. Ang sipag-sipag sa gawain. Ang sipag-sipag nila. Ang dadami nila. Gustong-gusto nila, no? Puro gawain, puro gawain. Sige. Palakihin yung church. Palakihin yung, dumami yung mga member. Magbigay ng malalaking pera para lagyan na lahat ng kortina, pagandahin lang. Ganito yung ginagawa ng mga mule na churches ngayon. Di ba? Trabaho sa church. Sige. Ganun lang ang gusto. Pero hindi nila alam kung sino yung tatay nila. Hindi nila alam kung sino yung nanay nila. So, useless, no? Yung kanilang mga ginagawa. Someday, there will be a judge na magja-judge. No? Ang judgment, hindi manggagaling ito sa isang relihiyon. Hindi manggagaling ito sa tao. Sabi ng Panginoon, by the word. Sabi niya, the word. God will judge the world. Yung mga tao, hindi organization, hindi religion ang magja-judge, mga kapatid. No? Wala silang karapatan na mag-judge. Hindi yung man-made law ang magja-judge. No, it's the word of God. No? I-judge niya ito. Ang pagsikapan natin, makita sa atin na you are the seed of God, no? Restored, bumalik dun sa beginning of creation. Yun ang tingnan ninyo sa inyong mga sarili. Yun ang tingnan natin sa mga sarili natin. And you will never see it unless you do it. Kailangan gawin natin yun. No? Paano? Mga kapatid, live a Christian life. Mamuhay tayong isang tunay na Kristiyano. But by the word of God, doon i-judge. Hindi religion. Kasi, paano gagamitin judge yung religion? No? Kung Catholic ako, hindi ko i-judge yung Catholic. Mga Catholic. Ang i-judge ko, yung lahat ng nasa labas ng Catholic. Di ba? O ba, i-judge mo yung sarili mo. No? Hindi mo i-judge. Kung protestante ka, bakit ko i-judge yung protestant? I-judge ko yung nasa labas ng protestant. Magiging bias ka ngayon sa mga nasa protestant. No? Kaya, ang ginawa ng Diyos, walang ibang mag-judge, kundi yung salita niya. Amen. Oh. Pag hindi ka sumunod, alam mo na yung judgment sa'yo. Oh. Alam mo na. Huwag ka na magtanong-tanong, Panginoon, nangaral kami sa iyong mga salita. Aba, lumayas ka, sabi niya. Hindi kita nakikilala. Nangaral? Panginoon, unfair ka naman. Nangaral na nga ako Sinabi ko na ayoko yung babae magpastora pagkatapos magpapastora ka. Oh. Nangaral naman ako Yung iniaral mo tama pero ikaw mali. Gusto mo sumbatan ka na ng Panginoon doon. Di ba? Panginoon, every Friday nasa church naman ako
Present ka, nandun ka nga sa church. Anong iniisip mo pag sa loob ng church? Anong ginagawa mo sa loob ng church? Pero nasa loob naman ako eh. Mabuti pang nasa labas ka na, iniisip mo ako. Oh, wag naman. Mabuti pang nasa labas ka. Mga kapatid, ay, doon na lang ako sa labas. Doon ko na lang iisipin yung Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, mag-aralan kayo sa isa't isa. Huwag niyong kalilimutan yung pagdalo sa pagtitipon. Ay, wala, ikaw lang mag-isa. Ay, mali rin pala yun. Sabi na, lalabas ako lang mag-isa. No? Kailangan nasa pagtitipon ka. Now, the word is the seed. Is the seed. No? If the seed sowed in the right ground and watered by the Holy Spirit, it will bring forth of its kind. Magbubunga ito nang ayon sa kanyang pagkabinhi. No? Babalik ngayon yung original na ginawa ng Diyos kung paano dumadami yung mga bunga ng ay mga punong kahoy, yung damo, yung mga ibon, babalik. No? Aalisin ng Diyos yung ngayon na wala sila na magugulo. Nagkagulo lang ito kasi wala nang dominion. Wala nang dominion yung tao. No? Bumagsak kasi yung tao. Yung namamahala sa kanila, bumagsak. No? Kaya, wala silang leader. See? Kung gaano kahalaga ang leader. So, kung ang leader natin, it's the Holy Spirit, mga kapatid, no? Magiging maayos lagi. Kasi Holy Spirit yung naglilid sa atin. Kung ang tao, mayroong mga opinion yung tao sa sarili niya, kung ililid ka ng tao, patuloy kang, kahit mali na si pastor, respeto na lang kay pastor. That respect will never save you. No, you respect the word. You respect the Lord Jesus Christ, and Jesus Christ will save you. Follow that pastor if the pastor follow Christ. But the pastor, if do not follow Jesus Christ, don't follow that pastor. No, do not follow that pastor. He will lead you into destruction. He will lead you into to hell. No? So, ganun ka-importante na. You test also the spirit. Maybe the spirit of the preacher is not the spirit of God. No? Ayaw lang tumanggap ng correction. Basta, ito yung nireveal sa akin. Oh, praise God. Kung, biblical naman, mali yan. Nagko-contradict yung nireveal kay pastor dito sa Biblia. Ang kailangan, test the spirit. I-test ninyo yung spirit if it's from God, no? Ngayon, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Then the word, pag pinaniwalaan natin, if you see a man is sick, no? Aba, what is the promise of God? I am the God that healeth thee. Sabi niya, kung ang Diyos ang nagpapagaling, at pagkatapos dumating sa atin ang salitang ito, pangako ng Diyos, si Jesus Christ is the word. Lord, just say the word, and she shall be healed. Just say the word. No? And this sign shall follow to them who believe. They shall lay hand to the sick, and the sick shall recover. See, that's the word of God. No? Yung kwento ng kapatid natin doon, yung babae, yung nanay na nagkasakit. Tapos, yung nanay nagkasakit, yung anak niya nag-aaral sa seminary. Nag-aaral sa seminary. So, itinuturo sa seminary na yung Mark 16, uninspired. Hindi inspired yan. Parang hindi galing sa Diyos. No? Ngayon, itong nanay niya, may narinig siya na nagpupuri at saka meron siyang narinig na yung healing service. No? So, nung marinig ito, yung nanay niya, nagpa-pray siya. Itong mga ito, naniniwala sila doon sa divine healing. Yung nanay niya na may sakit, gumaling. Oh, gumaling.
Ngayon, dumating yung anak niya, alam mo, anak, tuwang-tuwa pang nagbalita yung nanay. Meron pumunta doon, meron akong narinig doon na, no, nagpe-pray sila sa mga may sakit. Pumunta rin ako at nagpa-pray din ako. Gumaling yung sakit ko, sabi niya. Binabanggit nila yung Mark 16, sabi niya. And the signs shall follow to them who believe. They shall lay hand to the sick, and the sick shall recover. Biro mo, gumaling ako. Sabi, bah, nay! Sabi, yung itinuturo sa amin sa seminary, hindi inspired yung mga yun eh. Sabi nung anak niya ngayon, itinuturo daw sa seminary yung mga yun na hindi galing sa Diyos yun, hindi inspired. Hindi daw inspired yun. Kaya ang itinuturo. Praise the Lord! Praise God! Tingnan mo, hindi pa inspired, gumaling na ako. Paano kung inspired pa yan? See? Paano kung inspired pa yan? Lalo na akong gagaling. Pero mali yung mga pinag-aralan niya, mga kapatid. No? Siyang hindi inspired. Yung anak niya. Pero yung nanay, inspired. At saka yung salita na ginamit, inspired. Kaya tayo nakakangiti, kaya tayo ginaganahan sa pakikinig. We are inspired by the Holy Ghost. Anong inspiration ang dinadala ng Holy Ghost sa atin sa oras na ito? To bring back to the original creation of God. Doon tayo dinadala ngayon. Kaya kahit anong pintas nila sa mga sisters natin, they are only going back to the original creation of God. Na kung paano ginawa yung woman noong time na yon. At yung mga, kahit mga beast, kahit mga hayop, kung paano ginawa yung mga babae nung time na yun sa original creation of God. No? Hindi yung marami ngayon, hindi makabalik. No? They are under the influence of Satan. Under the influence of fashion. Na ang pagpapaganda ang nakafocus sa time na ito sa babae. No? So, praise God, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, and this scripture, sabi niya, is fulfilled into your ears. Amen. Nagaganap itong scripture na ito ngayon sa inyong mga pakinig. Kaya observe niyo lagi sarili niyo. Your fruit now, it's the fruit of the Holy Ghost. So, you are going back. Nandun ka. Sa iba, bakit hindi mo makita ito sa iba? No? They are still under the second covenant. Doon sa ikalawa. It's by sex ang kanila. So, kahit na ipinanganak ito sa sa second covenant, ang kaloob-looban mo, nakabalik siya doon sa first covenant. No? You are born now by the spoken word of God. That makes us His delegates now in this world. Ambassadors of God in this world. So we are sons and daughters of God. Citizens of heaven. Amen. See? Kahit na nandito tayo sa Qatar, kahit na dito sa Pilipinas, hindi tayo citizen ng sanlibutan. We are citizens of heaven. No? Sons and daughters of God. So, nagaganap ang mga bagay na ito sa atin. So, ngayon, ang mga tao, the people has got so far away from the world. They mix themselves. Mas gustong-gusto ng tao yung creeds at saka dogmas eh. No? Tingnan niyo, ang daming tao. Maybe 500,000, sabi niya, 1 milyon. Gustong lahat bumatak dun sa lubid. Anong miracle, anong power ng lubid? No? Tapos, kumuha nga ako ng isang himlay yun eh. Sabi niya, tapos inilaga ko para maging gamot. Kumuha rin ako ng isang himlay. Sabi niya, ninakaw pa yung lubid. Tapos, tinali ko sa paa ng manok ko para doon sa nilalagyan ng tari. Para pag inilaban ko, manalo. Tingnan, mga kapatid, hindi ba malaking kalokohan itong mga ito na? No? Sa mga salita ng Diyos, mapapangiti tayo, no? Bakit kaya nagagawa nila yung mga ganun na, talagang yung pandaraya ng dyablo, mabisa.
Mabisa. Kung minsan nga nagdadasal na tayo, may bisa pa rin eh. Kung ano yung papasok sa isip natin. Kaya nga, natutuwa ako dun sa patutuo ng ating kapatid na lagi nakasaksak yung mga message, pinakikinggan. Walang puwang ngayon si Satan na kahit na yung mga katabi mo, hindi nila alam. Hindi sila makapag-disturb sa'yo. Kasi, pinakikinggan mo ang salita ng Diyos. Walang disturbance. Wala siyang puwang. Ano naman tong magkatabi na nga, hindi pa namamansin. Masyado naman mapagmalaki ito. Hindi namamansin. Maiiwan na nga ito. Iiwan ka ni Satan pag hindi mo pinapansin. No? Pero pagka sinabi ni Satan, okay lang yan, minsan lang yan. Ngayon lang naman yan eh. Oo nga naman, ngayon lang naman. Sasabihin mo ngayon. Magkasundo kayo ngayon ni Satan. Pero pagka wala akong mapaglugaran dito. Lahat na lang iniisip niya, yung Diyos. Lahat ng sinasabi niya, salita ng Diyos. Hindi na ako makasingit sa kanya. Buwisit na ito, iwanan ko na nga ito. Sabi ni Satan sa iyo, hindi ka nababalikan ni Satan kasi siyang mabubuwisit, hindi ikaw ang mabubuwisit. Hindi? Hayaan niyo siyang mabuwisit. Resist the devil and the devil will flee. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi yung, tingnan niyo, nung dumating si Adam kay Eve, buntis na siya. Buntis na siya, no? Adam, before he got to his wife, she was pregnated with evil seed. Nalagyan siya ng seed. And that was hybridization. And it caused death. So sa panahon na ito, makikita natin kung paano na hybrid ang mga churches. No, lahat ng church, meron pa silang yung yung faith na yun na sinasabi. No? Yung sinasabi ni Brother Alvin noon na kasi yun ang panlaban daw nila sa faith nila eh. Now, this end time, what kind of sign will the seed sign? Ano bang gagawin ng seed sign? Sa panahon na ito, tayo ng mga seed sign. No? Kailangan natin, no? Tingnan ninyo kung ano yung nangyayari sa mga seed ng Panginoon. You will never know and understand what happened in heaven. The 30-minute silence in heaven. Sino hindi nakakaintindihan ng 30-minute silence in heaven? If you don't know, no? Kaya tayo nag-aanyaya after lunch. Alam niyo mga kapatid, dahil yun ang pangako ko sa Panginoon. Kahit na antok ako, kahit ma-update yung mga mata ko. Yun ang hindi ko ginagawa na ipikit ko, matulog ako, magpahinga ako. Gusto ko magampanan ko yung pangako ko sa Diyos na, no? Kahit ito ngayon, dapat makikiusap na ako na uuwi na kami kagabi. Pero sabi ko, ibinigay mo ito eh. Ikaw nang naglagay nito. Bakit gusto ko pang matuwa yung mga tao kaysa sa iyo? Sabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam ko na idadagdag mo. Kagala ka nang idadagdag mo sa akin, Panginoon. No? Merong mga bagay na mahirap unawain pagdating sa mga ganito. No? Kaya nga, sa tuwing uuwi ako, no? Hindi ko sinasakop yung Thursday at saka yung service na ganito. Uuwi ako Friday night or Saturday night. Kasi I don't want to miss the service. I don't want to miss yung Bible sharing. Kasi iniisip ko lagi, eternal life ang dala nito. Pagbalik naman, gusto ko makabalik na ako ng Huwebes. Para yung Huwebes at saka yung Biyernes, makaka-attend na ako ng gawain, yung Bible sharing at saka yung service. Kasi eternal life yung iniisip ko. Pangalawa lang yung para pag Saturday makapagpahinga ako. Then Sunday papasok ako. No? Sa akin lang yun. No? Kasi yun ang nilagay sa puso ko ng Diyos, no, mga kapatid. So hindi tayo pwedeng tumanggap ng hybrid teaching. Now, check the message now kung merong hybrid na teaching ang itinuro sa inyo.
tingnan ninyo, magtanong kayo, mamaya, kung merong itinuro ang kapatid ninyo na hindi biblical, no? With spiritual understanding. No? So, anong ginagawa ng Diyos ngayon sa atin? Ini-equip niya tayo. He is opening all, no? The mysteries of God. Para wala tayong maidahilan. Para naintindihan natin, kahit sinong humarap ngayon sa atin, kahit angel pa ang humarap sa atin na bababa galing sa langit, kahit apostol pa ang bababa galing sa langit, at pagkatapos magtuturo sa atin ng ibang ebanghelyo na itinuro ng mga apostol, sabi niya, huwag niyong tanggapin. No, mga kapatid? So, ibinabalik tayo. Saan? Doon sa Genesis. Kasi, Genesis sabi, ang kahulugan, doon lahat nagmula. Lahat ng beginning, doon nagmula. No? Pag, yung kahulugan ng Genesis, sabi ng prophet, this is the seed chapter. No? Doon nagmula lahat. All things begins in Genesis. No? Lahat. Tanungin nyo, kung ano yung ano ba ang hindi nagmula doon? Everything on earth, sabi niya, everything today on earth, it originated in Genesis. Tama? Tingnan ninyo, magtanong kayo. But notice, pansinin ninyo, we have things in Genesis that did not come from God. Meron sa Genesis, yan ang beginning beginning chapter yung seed chapter Lahat, doon nagsimula. Pero pansinin ninyo, sabi niya, meron sa Genesis na hindi galing sa Diyos. Tama? Oh, tama. Ano yun? Ano yung hindi galing doon? Ang sabi ng Diyos, go ye therefore and multiply and replenish the earth. Sabi sa tao. No? Yung hybrid affair, it did not come from God. No? It came from Satan. A hybrid affair between Eve and the serpent, it is a hybrid affair. So kung hybrid, it will cause death. No? Kaya nagsimula ng mamamatay yung tao. Hybrid affair. Dapat kay Adam, yung seed lang ni doon kay Adam, doon magmumula ang ipanganganak ni Eva. Pero nagkaroon siya ng affair sa iba. A hybrid affair that it causes death. Anything in hybrid is counterfeited, a fake, a false. It's not good, sabi niya. And it cannot reproduce itself. Anything that's hybrid is man-made. It's evil-made. And man-made. It cannot bring itself back again. Ano kailangan lang? Cannot bring itself back again. Tandaan natin, yung self, bring back itself again dun sa pagiging eternal. No? O, nakapag-produce naman si Cain Nagkaanak pa ng marami. But they are all dead. Yes. Ang sinasabi niya, it cannot bring forth back again to the original na magiging eternal. Yun ang ibig niyang sabihin. No? Pero to produce its kind, makakapag-produce yun ng its kind. Tingnan niyo. You are of your father, the devil, sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo. So, nakapag-produce ng devil. Di ba? But it will not bring forth eternal life. Ang sinasabi niya, it cannot produce life, eternal life. A hybrid affair. Oh. Pero yung makakapag-produce ng serpent, maraming serpent ang na-produce hanggang ngayon. Di ba? But without eternal life, walang buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, hindi sila makakapag-produce na manganganak sila na eternal. Hindi sila makakagawa. It's only ngayon, the Lord Jesus Christ, no, ang makakapagpabalik na makakapag-produce ng eternal life. Kaya kailangan maborn again ng tao. No? Parang napakahirap yun, ano, sa mga tao.
Therefore, anything that was not spoken by God in the beginning, it's hybrid. No? Yung hindi sinabi ng Diyos, hybrid ito. Hindi galing sa Kanya eh. Kasi, pansinin ninyo yung Biblia. Kaya mga may nagtaas noon ito. Is this the Word of God? For me, it's not the Word of God. Kasi, totoo naman, pag binasa mo, mayroong mga pangungusap si Satanas eh. Hindi sinalita ng Diyos yun. Ang nagsalita si Satanas. At pagka nagsasalita siya, may daya. Oh. At yung tao, madali kasing dayain yung tao eh. No? Kasi walang alam sa salita ng Diyos, walang alam sa Biblia. Ang gusto lang ng tao, kaya nag-encourage tayo na magbasa. Pag may topic, no? Magbasahin ninyo yung topic. And then, you participate. Para, pagka nakapag-participate ka, merong joy dun sa puso mo. Merong lulukso-lukso sa puso mo. Sa ligayang nata mo. No? Ngayon, kung walang ligayang nata mo, paano ka naman lulukso? Lulugo-lugo ang puso mo. Dahil wala kang ligayang nata mo. No? Dapat masaya. Maliksi ang puso natin. No? No? And this is the way that people get away from the Word of God. No? Nahiwalay sila sa man-made teachings, sa mga doctrine ng churches. Mas gustong-gusto kasi nila yung church eh. Mas gustong-gusto nila yung turo ng tao. Bakit gano'n, ano? Kung litrato ng tatay mo yan, aalisin mo. Hindi naman litrato ng tatay mo si Apostol Pedro eh. No? At saka yung litrato ng tatay, hindi naman inilalagay doon sa altar. Tatay, wala kaming kakainin mamaya. Ganun ba ang dasal mo sa tatay mo? Sa tatay natin sa laman? Hindi naman eh. Ang nangyari, yung ginawang apostol, Mama Mary. Kailan mo naging mama si Mary? No? Mama ka ng mama. Mamamatay ka sa ginagawa mong yan. Sa halip na pakinggan ka ni Mary, mamamatay na. Bakit si Mary? Si Mary nga, kailangan niya yung Holy Spirit eh. No? Bakit hindi naman? Ayaw nila kasing basahin eh. Kung babasahin man, hindi naman siguro ganun. Reasoning. Mahilig magrason ng tao eh. Justify niya yung sarili. Bakit? Kayo lang bang anak ng Diyos? Talagang kami lang ang anak ng Diyos. Bakit kayo makikianak-anak ng Diyos? Hindi naman kayo sumusunod sa Diyos. Nagsisimba naman kami. Anong klaseng pagsimba? Si Cain nga, sumimba eh. Pero hindi tinanggap ng Diyos eh. Pinalayas pa ng Diyos. So, ang akala ng tao, pagka gumagawa siya ng mga parang mukhang religious things, yung mga religious things na nagpasan ako ng krus, nagpapako ako sa krus, naglakad ako ng nakaluhod, no? Nagfasting ako. Proud na yung tao. Pinagfasting ko ito. Nagfasting ka? Pinakinggan ng Diyos. Kung minsan nagfasting, iniisip, yun na yung gusto ng Diyos eh. Hindi. Pati yung mga parsya ko, nag-aayon nagbibigay kami ng ikapo. Pinagmamalaki pa nila, pero hindi sila kinalugdan ng Panginoon. So, hindi ganun mga kapatid. Hindi yung malalaking mga, sabi nga, yung mga, anong tawag mo dun sa maraming, sabi yung matataas na, mga tulisan, sabi. Yung mga tulisan, praise God. Back to the Word. Back to the Word. Back to the beginning. Back to the original creation of God. Sumunod lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa time na ito kasi, this is the full breaking of the Word of God. No? Sinabi ng prophet, kailangan maranasan natin yung third full. Yung third full na ito, kasi sa salita, naintindihan nyo na eh. Kung naintindihan nyo. No? Kaya nga nag-aanyaya tayo na kung naintindihan ninyo, sumunod kayong lagi. Ito
itong mga natalakay na ito yung law of production, law of reproduction ng tao, ng lahat ng creation ng Diyos. Mga hayop, mga insekto, mga ibon, lahat-lahat maging tao. So, ang gusto ng Diyos, ibalik tayo doon sa original na plano ng Diyos na ang tao ay makababalik doon sa image and likeness ng Diyos. Kasi yun ang unang utos kay Adan. No, sinira lang yun. Oh, kaya itong kalagayan nating ito ngayon, ito yung sira. Ito yung sirang kalagayan ng tao. Sinira ni Satanas. Nasa ilalim tayo ng paninira ni Satanas. So, kung gusto niya, bumalik tayo dun sa unang programa ng Diyos, unang plano niya, na ipanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ipinanganak ka ng salita ng Diyos, makababalik ka dun sa image and likeness of God. No? Yun ang ibig ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na ang tao manatili siya na may kamatayan, tumatanda, no? Nagkakasakit. Ayaw ng Diyos. Hindi ginawa ng Diyos na magkakasakit yung tao. Hindi nagkakasakit si Adan at saka si Eva sa Genesis, no? Kaya lang nung after the fall, nung bumagsak na ang tao, doon pumasok ang lahat-lahat ng ito. So hindi makalalabas ang tao sa ganitong kalagayan maliban na ma-born again siya in the Spirit of God. Pagka na-born again in the Spirit of God, sa salita ng Diyos, ang isang tao, maaari na siyang makabalik doon sa image and likeness ng Diyos. So any man in the world, any religion, any pastor, any minister, anyone, small, big, lahat, no? Mayaman, mahirap, no? Kung hindi siya maboborn again sa salita ng Diyos, hindi siya papasok sa langit. I'm sorry. It's Jesus Christ who said it, no? Hindi siya papasok sa langit, hindi siya maliligtas. Kasi gusto ng Diyos sa pagiging born again, doon ka lang makababalik doon sa image and likeness of God. Kasi yun ang unang plano. Yun ang unang plano. Kaya, yung second Adam, no? Jesus Christ, yung second Adam, nag-cause ng death sa tao. So, yung second Adam, sa first Adam, nawala yung pagiging eternal. Di ba? So, yung second Adam, isinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para maibalik tayo, no? Yung second Adam, magdadala naman ito ng buhay na walang hanggan. Ibabalik niya tayo dun sa buhay na walang hanggan na nawala ni Adan. Nawala, na forfeit yun no? Nasaan yung buhay na walang hanggan? Bumalik sa Diyos. So, gustong ibalik ng Diyos yung buhay na walang hanggan. So, dahil dumami yung tao sa pamamagitan ng sa sariling kagustuhan ng tao, dumami yung mga tao, gusto ng Diyos kung sino lang yung gustong bumalik, kung sino lang ang gustong bumalik dun sa pagiging eternal, yan lang ang bibigyan ng eternal na buhay ng Diyos. See? Kung ayaw ng tao na bumalik dun sa eternal, ay, pare-pareho lang naman yan no? That's reasoning. Marami na tayong narinig na ganyan. Hindi ba pare-pareho? Yung medyo may edad nga doon na, Di ba boy, pare-pareho lang yan? Yan po ang malaking pagkakamali ng maraming tao. Na iniisip, pare-pareho lang ang mga ito. Pero ibang-iba. Walang kaparehuan sa Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi ng Jesus Christ na unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Wala pong kapareho yan. Ang kailangan mag-manifest ito sa tao. Kasi walang kapareho. Kaya nga, pag nakita yung mga kababaihan sa pananampalatayang ito, walang kapareho. No? Walang kapareho, mga kapatid. Kung meron man makagaya sa pananamit, hindi makakagaya yan sa pagkakaunawa sa Godhead na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa unawa mo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Hindi nila maintindihan yan. Pero kaya nilang gayahin ang pananamit. Kaya nilang gayahin ang magpahaba ng buhok. No? Kaya nilang maging mukhang relihiyoso. Hindi nila kayang unawain ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Hindi nila kayang unawain kung paano kailangan na maborn again ang isang tao. Hindi nila maintindihan. Ang iisipin, pareho lang naman yan No. Very, very, very big no. Hindi pareho. Walang kapareho ang sa Panginoong Hesukristo. Marami akong mga nagkakamali sa atin. No?
Pero hindi ka nagpapatuloy dun sa mali. Kasi ipinanganak ka ng Diyos. At hindi yung salita ng Diyos ang nagdadala sa iyo sa ganun na pagkakamali. Ang laman mo ang nagdadala dun sa pagkakamali. Hinahatak lang tayo ng laman na ito na magkamali tayo. At tinutokso ni Satanas ang laman na ito kasi ito yung mahina sa isang tao. Dadalhin ka ngayon ni Satanas, pero meron kang espiritu ng Diyos na labanan mo, anak. Give him a good fight. Sapukin mo na siya. Huwag mo na siyang i-entertain. Huwag mo nang pameriendahin sa puso mo. No? Baka pameriendahin mo pa sa puso. Oh, nagmerienda na nga. O mananghalian ka pa. Sabi. O maghapunan ka pa. Sabi. O tapos sasabihin niya sa'yo, anak, sa'yo na ako titira, ha? Hindi niyo ba nakikita yung abuso ni Satan? Nakatira na sa mga tao. No? Kaya lang yung tao, enjoy na enjoy. No? Kasi yun ang hatak ng laman. Lust of the flesh. So, God bless you, brothers and sisters. Back to the work. Praise God. Magsitayo tayo lahat, mga kapatid. And Brother Philip, siya mag-closing prayer. At Brother Philip, merong prayer request, ha? At ikaw na ang mag-ano sa prayer request. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat sa masaganang pagpapala, masaganang biyaya sa mga spiritual blessings na ito. O Ma, nawa ang mga ito, O Diyos, ay hindi lamang dumaan sa isang tainga at lumabas sa kabila, kundi pumasok sa puso namin upang pagyamanin namin ang mga bagay na natutuhan namin. Ang kahalagahan ng kaligtasan na nadulot ng iyong mga banal na salita. O Ama, maging matamis ng nawa sa aming mga pandinig, maging matamis sa aming mga panlasa, maging buhay na walang hanggan sa amin, O Ama. Bless us, O Lord God, kung pumasok kaming walang alam, palabasin mo kami sa church na ito na punong-puno ng kaalaman sa iyong mga banal na salita. Tulungan mo kami na huwag lamang narinig, kundi ipamuhay ang iyong mga banal na salita. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang bawat isa, O Ama. Kaming lahat, i-bless mo po kami saan man kami naroroon. Lagi mong ipaisip sa amin na hindi kami makapagtatago sa iyo, O Ama. Lagi mo kaming tinitingnan. At ang tinitingnan mo lang lagi, O Ama, ay ang mga anak mo, O Diyos, upang bantayan sila. Tulad ng isang inahing manok, ang mga sisiw niya, O Ama, ay hindi niya pinababayaan, kundi lagi niyang tinatakpan sa kanyang mga malalabay na pakpak. At kung sino man ang ibig lumapit, O Ama, ito po ay pinupupog niya at tinutukan niya, O Ama, upang maproteksyonan ang kanyang mga inakay, O Ama. Gawin mo po kaming ganoon, O Ama, na parang mga inakay na sunod-sunuran sa iyong mga palatuntunan, sunod-sunuran sa iyong kalooban, O Ama. I-bless mo po kaming lahat. Lukuban mo kami, takpan mo kami ng iyong mga malalabay na pakpak, malalabay na kamay, O Ama, upang wala pong makawala sa amin. Walang maiwan sa amin, walang magkamali, kundi patuloy kaming magsikap na maging malinis sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Patuloy mo akong ingatan, O Ama, maging sa pag-uwi naming mag-asawa. Gabayan mo po kami at ang aabutan po namin. O Diyos, tulungan mo kami na makarating po kaming maluhalhati sa lugar namin at may raos pong maluhalhati, O Diyos, kung saan ilalagay ang aking kapatid, O Ama. Thank you, Lord God. Anong may balik ko sa iyo, Ama? Wala po ako kundi ang pasalamatan kita ng walang tigil. Purihin ka ng walang tigil, O Ama. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, sa iyo po ang lahat ng ito, ang lahat ng kadakilaan, O Ama. Ikaw lamang po ang nararapat tumanggap nito, O Ama. O Ama, sa iyo po ang lahat ng papuring ito, O Diyos. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless you.